Maglagay lang tayo ng tubig at antayin lang natin kumulo. At kapag kumulo na, ilalagay muna natin yung mga gulay na matagal lumambot tulad nitong gabi at kalabasa. At sinabay ko nga itong lemongrass. Hayaan lang natin yang kumulo hanggang sa lumambot yung mga gulay. At ayan na nga yung unang kulo. At nasira pa nga yung tanglad. Alam nyo ba, sobrang bango na niyang sabaw na to. Medyo malambot na kasi yung kalabasa kaya sinunod ko naman itong okra at talong. At itong gulay na to na nakalimutan ko yung pangalan. Pakukuluan natin ulit yan hanggang sa lumambot yung mga gulay. Tatakpan lang natin para mas mabilis itong maluto. At hahayaan lang natin dyan. Pwede namang haluin nyo bago nyo takpan. At ayan na nga, hahayaan lang natin yang kumulo. Papalambutin lang natin yung mga gulay bago natin isunod yung iba pang sangkap. Nasa katamtamang apoy lang yan para hindi naman umapaw yung tubig. Habang nag-aantay ako na kumulo at lumambot yung ibang gulay, hinihimay ko na yung isda na nabili ni Daddy Joe kagabi. Sobrang lakas nga ng ulan dito. Ang sarap humigop ng sabaw pag ganon, 'di ba? Kung kayo ba, ano ba yung favorite niyong lutuin tuwing umuulan? Or ano ba yung favorite niyong kainin tuwing malamig yung panahon? Kasi ako tuwing umuulan, nagluluto ako ng sabaw like noodles, or nagluluto ako ng arroz caldo, or di naman kaya champurado. Malambot na nga yung mga gulay kaya sinunod ko naman itong mga hinimay kong isda. Hindi din ako familiar sa isda na to. Tulingan ata, basta hindi ako sure, pasensya na. Malapit na kasi tayong matapos, kaya hinuli namin yung isda para hindi siya magkagutay-gutay ba. Nahihirapan talaga tayo magtagalog. Uy, sorry na. Sinunod ko na din itong sibuyas dahunan kung sa amin pa. Isa rin itong gulay na hindi ko talaga alam yung pangalan or nakalimutan ko lang. So akala kasi ni Daddy Drew alugbate, so gabi kasi niya binili. Paki-comment nga po sa comment section kung anong gulay to. And hinuhuli din namin itong malunggay. Mabilis lang kasi itong maluto. Totoo bang pumapait yung malunggay kapag na-overcook? Yun kasi yung naaalala ko and nasanay na din ako. And kapag nalagay na pala yung mga panghuling gulay, so hinihinaan na namin yung apoy. And halu-haluin lang nating mabuti para maluto naman konti yung mga gulay. So naluluto naman kasi yan kasi mainit naman yung sabaw. Dati lagi talagang ganto yung ulam namin noong nabubuhay pa yung papa ko. Laging may sabaw, laging may gulay, laging may isda. So, tsaka na pala namin tinitimplahan. So, naglagay lang pala kami dyan ng isda. I mean, asin. And yung mga pampalasa. So, kayo na po bahala kung ano yung ilalagay nyo. Madalang lang kasi umuwi si Papa dati. So, tsaka na kami nagmi-meet. Kapag andito talaga siya sa bahay, talagang puro isda, puro sabaw, puro gulay. Mura lang kasi yung mga gulay dati, pero ngayon sobrang mamahal na din ng mga gulay. Mas mahal pa sila sa mga karne talaga.